Yo, WB muli at yun, nandito muli tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider at tayo magbibigay lamang ng ating mga reaction video rito. At ito na nga, na-expose na si Lacson umamin na corner nilaglag si Bongit Palacio sa Korte Suprema. At yun, paalala lamang, anumang tampok dito ating reaction video lamang, kayo na lang bahala kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Pero bago natin simulan ang balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kabab. Huwag mong ugaliing magpaikot ng tao para sa kasinungalingan mo dahil baka ikaw rin ang mahihilo kapag sinampal ka ng karma mo. Ito ang tila sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos aksidente di umanong nilaglag ni Ping Lacson si Bongbong Marcos matapos sinubukan itong pagtakpan ang mga di umano'y kabulastugan na nangyayari sa palasyo matapos ang nakakagimbal na pagbubunyag ni dating ako Bicol Representative Saldico tungkol sa Dito nga mga kabalits natin, naniniwala ba kayo na talagang pinagtatakpan ni Lacson ang ano pa mga issue patungkol sa ating presidente? At yun, tuloy pa natin. manumalyang insertion at flood control scandal na kung saan pinangalanan si Bongbong Marcos, Romualdez, Bersamin at Pangandaman. Ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source na ang balita ngayon sa kanilang official Facebook page account. Si Ping Lacson ang nagpatotoo na ubod ng tanga si PBBM. O ang reaksyon ng veteranong broadcaster na si Jason Sa matapos ang pahayag ni Senate Pro Tempore Pampilo Ping Lacson na umano'y na misrepresent lang ni Pangulong Marcos Jr. sa issue ng 100 bilyong budget insertion na ibinulgar ni dating Kong Saldico. Sa kaniyang komento, hindi nagpigil si Sonsa. Si Ping Lacson ang nagpatotoong si PBBM ay ubod ng tanga nang sabihing nabukulan nito ng 25 billion kickback ng harap-harapan ng alalay. Tila ipinaparating na kung totoo na nabulag o naloko ang Pangulo ng sarili niyang tao. Kaya nang ipinahayag ni Lacson, mas lalong nakakasama ito sa imahe ni Marcos Jr. Dahil ipinapakita raw nitong hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya at nabibiktima pa umano ng sarili niyang mga tauhan. Sa naunang pahayag, sinabi ni Lacson na malinaw sa mga ebidensya na hindi sangkot si Marcos Jr. sa kickback scheme. Giit niya, mismong pagveto ng Pangulo sa 1.15 billion sa mga proposed insertion ang patunay na illogical na siya ang nag-utos na ipasok ang mga ito. Dagdag pa. Yan mga kabalits natin, isinasaad lamang ni Lacson na talagang walang anumang alam itong ating Pangulo patungkol nga sa mga insertion na to, na ngayon nga patuloy yung talagang nagiging pagsiyasat dito at ito nga yung tila nga ba nagiging linaw para kay Lacson at sa mga naniniwala syempre na walang alam ang ating Pangulo sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. Ni Lacson, taliwas sa pahayag ni Saldico na nagdala raw ito ng 25 bilyong kickback sa Pangulo. Lumalabas umano sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ibang tao ang humawak ng umano'y kickback mula sa 52 bilyon at hindi ito napunta kay Marcos Jr. Ayon sa pagsasalarawan ni Sonsa, hindi nga nakakatulong kay Marcos Jr. ang ganitong depensa. Ang pagsasabing nabukulan ng Pangulo ay para na rin umanong pag-amin na hindi niya kontrolado ang sariling administrasyon. Hindi niya nababantayan ang bilyong-bilyong pondong dumadaan sa kanyang opisina. Madali siyang maloko ng sariling alalay. Ilan sa mga netizen ay sumang-ayon din. Sinasabing kung totoo ang depensa ni Lacson, mas seryoso itong problema sa pamamahala kaysa mismong aligasyon ng kickback. Habang patuloy ang pag-iinit ng issue, lalong tumitindi ang pressure sa Pangulo at sa kanyang mga kaalyado upang harapin ang tanong na kung nabukulan nga ba si Marcos Jr., sino ang nagbulsa at bakit hindi niya ito agad nalaman. Sige nga. It's about time kalampagin natin tong gobyernong animal na ito. Ano mapagmamalaki nyo sa Ilocos Norte? Grabe naman, gobyernong animal talaga. At yun, tuloy pa natin. Mga kontraktor na katulad nito,
Hmm. 2022 nang i-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto. Isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Kita mo, pagkaupo, inappoint agad si Cadiz. Hindi lang yan. Kapwa sila tubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging parte rin ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. Ayan, di ba? So matagal na tong kasama ni Bongbong Marcos. Tapos, taga Ilocos Norte. So, hindi pwedeng makalusot si Bongbong Marcos na kung ito ay may anomalya ng kalokohan, huwag mong sabihin Bongbong Marcos, di mo na naman alam. Parang yung kay Saldico. 3 taong kayo nagnanakawan dyan. Hindi mo rin alam. Bongbong, anong alam mo bukod sa marijuana? Anong alam mo bukod sa cocaine? Ay, ako'y nagtatanong lang. Kasi tropa mo tong mga to dati na eh. Nagkaroon ng anomalya. Ngayon nag-resign. Pero malamang ito katulad nung kay E.S. Bersamin. Pinag-resign. Ganyan naman ang style eh. Para dumistansya. Teka muna, wala kaming alam dyan. Yan ang style ni Bongbong Marcos. Dito nga sa administrasyon ng ating Pangulo ngayon sa hindi naman sa pag-aano marami talagang tinanggal dito na may nagsasabi na talagang may bahid ng hindi magandang imahe o yung mga korupsyon kaya pinag-aalis ng ating Pangulo. Meron naman nagsasabi talagang may umanong nagiging mas malalim pang dahilan ukol nga sa pagtatanggal nga ng mga umunay itinalaga niya. At yun, tuloy mo natin. Hugas kamay. Mag-resign ka, alis ka dyan. Nabuking ka eh. Dudungis ako sa'yo, alis ka. So para malinis tingnan si Bongbong Marcos, ginagawa niya ang kailangan niyang gawin. Fall guy ka eh. So hindi kita kukonsintihin. Ganun po ang optics na gustong palabasin ni Bongbong Marcos. Pero lahat namang mangyan, sino naglagay? Siya. Saan may proyekto? Sa Ilocos Norte. Kailan niya pakakilala? Dati pa, senador pa ka. Nasa kanya na yan. Nakikita nyo kung paano gumawa ng tropa? Huwag mong sabihin, halimbawa ako, lahat ng tropa ko adik. Gabi-gabi kami lumalabas, kasama ko pa nagtatrabaho, tao ko pa. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako adik, maniniwala ka? Pag nahuli ng pulis, didistansya lang ako? Huwag nga tayo maglokohan, Bongbong. At tinapnoon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. Isa ka pa, Amy. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just waiting if there would be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far. Unang idinawit si Cadiz So, based on allegations, kaya lang may record po yan eh. Diba? Kaya nga si Lacson, diba? Yung dalawa, napilitang ipaamin ni Lacson. Inamin niya, pero hindi daw alam ni Bongbong Marcos. Naalala niyo yung dalawa? Kasi nasa record. Hindi nila pwedeng itanggi. They have to admit it. Ang i-deny lang nila, hindi nakakarating kay Bongbong Marcos. Ginamit lang yung pangalan ni Bongbong Marcos. Yun yung style. Same thing dito. Ganyan ang gagawin. Hindi namin alam yan. Siya lang ang gumalaw dyan. Tagal mong kasama, hindi mo alam. sa flood control scandal na resigned Congressman Zaldico bilang bagman umano ni Pangulong Marcos. Pero walang direktang komento ang DOJ dito. Nauna nang sinabi nito na walang involvement si Cadiz sa mga nagiging investigasyon ng ahensya sa flood control scandal. Alam nyo, simple lang yan. Hindi nila didiinan to si Cadiz. Okay? Because it's public knowledge, tao to ni Bongbong Marcos. At imposible na hindi involved dito si Bongbong Marcos. Siguro to the very least, tanga nga lang siya talaga. Pero I don't believe that. Hindi ako naniniwala dan. Kasabot to si Bongbong Marcos sa sinasabi ni Saldico na hindi naman nila pwedeng itanggi kasi may record kaya nga pinagre-resign. Pero walang kaso, hindi sabi nga din ng 'di ba DOJ, hindi pati ombudsman, wala silang kasi accusation pa lang, 'di ba? Ito ay mahirap ng mga kabalits natin. Sa kadahilanan nga maraming isyung lumalabas na may naniniwala nga kasabwat itong si Saldico ni Pangulong Marcos nga at meron na mga hindi naniniwala na kasabwat ito o tila nga ba gumagawa umano ng kwento itong si Saldico na hindi nga natin alam kung ano nga paniniwalaan nyo sa mga nagiging issue na pangbansa nga natin na yan nga
ang tila nga ba dapat ikomento nyo kung ano ang nararapat at talagang magiging bahagi nyo ukol nga sa nagiging issue ng ating bansa ngayon. At yun, tuloy pa natin. Hindi nila didiinan. Kasi pag diniinan mo, yung mga kasamahan ni Bongbong Marcos, pag yan napikon, ikakanta siya. Tingnan nyo ngayon, di ba? Asa na si etong sa DPWH, nakatakas, umalis. Naniniwala ba kayong nakatakas yun? Hindi, pinatakas yun. Di ba? Si Saldico, feeling nyo, talagang gusto nilang pabalikin. Hindi nila pababalikin. Pag nakabalik yan dito, ididiin yan si Saldico sa korte, itong si Bongbong. So same thing dito. Yan ang style nila. Kunwari lang resign, tas tahimik ka na, alis ka muna, pahinga ka, punta ka sa ibang bansa, relax ka lang doon. Pero hindi ka namin didiinan. Sino didiinan namin? Si Bato, si Bongo, si Cheese, si Diskaya. Yan, yung mga yan. Diba? Alam naman natin kung saan silang didiin eh. Ay, sinabi na nga, pati asawa niya, tsaka yung bayaw niya eh. May nag-iimbestiga ba doon sa kapatid ni Lisa? Yung bayaw niya, yung kapatid ng asawa niyang si Martin, may nag-iimbestiga ba? Wala, hindi nila didiinan yan. Pakitang-kita lang, tao lang yan sa optics lang nila sa media, kunwari ginagawa yung trabaho, pero hindi. Dito nga mga kabalits natin, naniniwala rin ba kayo kung talagang itong si Martin ang isa sa may malaking ambag sa nangyayari nga sa ating bansa? Dahil isa to sa mga itinuturo umano na talagang may kinalaman sa mga anomalya umano sa ating bansa ngayon, na kung saan talagang patuloy at patuloy yung nagiging malaking issue ukol nga sa korupsyon pagdating sa ating bansa. At yun, tuloy ba natin? Hindi po nila ayanin yan. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin kung kailan ililibing tong ICI. Hindi. Ito pala siguro yung sinasabi ni Bongbong Marcos na maraming makukulong bago magpasko. Parang maunang mailibing itong ICI bago magpasko. O pag-usapan natin. Posibleng hindi na magtagal pa ang Independent Commission on Infrastructure o ICI ayon sa Ombudsman. Pero ang sabi ng Executive Director ng ICI, mananatili ang komisyon hanggang makumpleto ang mandato nito o hanggang hindi binubuwag ng Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido. Nakakahigit 2 buwan pa lang mula nang maitatag ang Independent Commission for Infrastructure pero posibleng di na yan magtagal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa loob kasi ng 1 hanggang 2 buwan, posibleng i-turn over na ng komisyon ang nasimulang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Kasi hindi naman pwedeng forever ang ICI. Yeah. At itong susunod na taon ay marami tayong kukunin mga batang abogado na siyang magmamana ng mga problema na kinakailangan ayusin natin sa ating bayan. Natin naman palusot. Okay. Titingnan po natin, 2 buwan pa lang ang ICI. Tapos, kanina, kahit kahapon na-discuss na rin natin, na iba ang sagot ni Claire Castro patungkol dito sa malapit na ang katapusan ng ICI. Hindi diretso. Alam nyo naman si Claire Castro, matapang yan sumagot pagka kahit nga fake news, sinasagot niyan. Pero pagdating doon sa ICI, alanganin siya. Ngayon, si Boying naman, hindi naman daw pwedeng forever ang ICI. Dito pa lang nakikita natin na naghahanap sila ng graceful exit. Kasi nga, nag-resign na si Singson, si Magalong at the get-go, ayaw na. Diba? Tapos susunod pa si Asurin, di umano. So, and wala hindi epektibo talaga. Hindi na pupunduhan ng maayos, walang pinatutunguhan yung investigasyon, walang pangil, pero sa madaling salita, hindi pinapaniwalaan ng tao Yan po yung parang that's the nail on the coffin. Talagang wala na, sarado na, patay na. Patay na itong ICI. Kaya nakita mo to si Boying, nagpapadaplis na. Para pag binuwag ni Bongbong Marcos yung ICI, hindi nakakaya. Sabi niya, hindi naman kailangan forever ang ICI. Teka muna, oo. Of course, hindi naman forever ang ICI. Pero, 2 months? Katatayo lang 2 months? Bakit? Walang accomplishments Walang tiwala ang taong bayan. Even ako, ang tawag ko dyan sa mga yan, inutil. Bakit? Walang purpose Anong purpose nila? Wala.
Kung hindi naniniwala ang taong bayan, ang importante dito, mabalik ang tiwala ng taong bayan para lumiksi ulit ang ating negosyo, bumangon ulit ang ating stocks. 'Di ba? Bagsak na ang dolyar, etc., etc. Oh. Eh walang tiwala sa ICI. Ibig sabihin, ayaw ng tao yung ginagawang klaseng investigasyon nitong ICI. Isipin mo, nagpa-imbestiga dyan si Sandro. Executive session. Di sila lang nag-usap. Pagkatapos nila mag-usap, sasabihin, okay lang, ilabas nyo. Gago, di ba? Eh bakit hindi nyo pa nilive? Simula pa lang. Oh. So makikita natin, sila mismo, from the inside, nagpaparamdam na para hindi nakakahiya. Oh, kasi dalawa lang ang ICI daw. Hanggang sa matapos nila yung kung bakit sila itinayo or buwagin sila ng presidente. Eh definitely bubuwagin na to ng presidente. Yun lang. Oh, kaya nga ganito na kanilang pananalita. Pero sabi ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, mananatili at magpapatuloy ang komisyon hanggang makumpleto nito ang kanyang mandato o i-dissolve ng presidente. Ipinunto Yun. O i-dissolve ng presidente, i-dissolve na ito. ni Hosaka ang sunset clause sa Section 10 ng Executive Order na bumuo sa ICI. Natitigil lang ito kung tapos na ang misyon o buwagin ng Pangulo. Sabi ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila Anong gusto niyan? Driver? Bigyan ng driver yan. Bakit ba driver ka ng driver, Coach Oli? Pwede ba ako maging driver sa'yo? Ew. Anong gusto mo, Laila? Ito sip-sip to kay Bongbong Marcos eh. Siyempre nga naman, nakakulong siya. Oh, di ba? So, pinakawalan siya. Kailangan pakawalan siya para yung tumbong ng dilawan, yun naman ang kainin ni Bongbong Marcos, itong tae ng dilaw. Para mapakain niya rin ng tae. Niya, yung dilaw. So, nagkakainan sila ng tae, di ba? Kasi Grabing tae na yan, kainan ng tae, yung nangyayari, no? Na tila nga ba, talagang magulo yung nagiging takbo ngayon, no, sa ating bansa. At yun tuloy pa natin. pinain na nila yan, isa't isa eh. Yan yung kinakain nila. O ano ang boses mo, Laila? May boses ka pa ba, Laila de Lima? Pero pakinggan natin, anong boses mo? de Lima, hindi pa tapos ang misyon ng ICI. At ang tamang direksyon para sa kanya ay palakasin ang kapangyarihang mag-imbestiga ng komisyon sa pamamagitan ng pagsasabatas ng panukala niyang Independent Commission Against Infrastructure Corruption na may counterpart na rin panukala sa Senado. Mas makapangyarihan yan at tiyak na popondohan kung isabatas, di tulad ng limitadong kapangyarihan ng ICI. Mali ka dyan, Laila. Okay? So, limitado daw ang ICI. Kailangan isabatas yan nang sa ganoon may pondo. Okay? Magkaroon ng pangil ang ICI, makakapag-imbestiga na maayos. Ako, hindi ako naniniwala doon. Kasi yan, presidente rin na nagtayo eh. Di ba? Oh. Paano kung ang presidente magnanakaw? Paano niya imbestigahan? Paano kung anak ng presidente magnanakaw? Paano niya imbestigahan? Ha? Meron naman tayong Blue Ribbon. Hayaan na natin yung Blue Ribbon mag-imbestiga. Meron din naman ng kamera. Nag-iimbestiga rin naman sila patungkol dito. Meron din naman ng ombudsman. Bakit kailangan pa natin ng ICI? Mas tiwala pa ang tao sa Blue Ribbon kasi sa Blue Ribbon, ang nag-iimbestiga, ang nagtatanong, ay binoto ng tao. Hindi nilagay ng presidente. Bagamat hindi naman talaga priority ng Senado ang mag-imbestiga kung hindi sila ay in aid of legislation lang. Oo, pero pwede rin gawin sa Blue Ribbon. Wag na tayong maglokohan. This is public knowledge naman. Kahit naman sino talagang nagagamit yung Blue Ribbon at kahit ano pang programa at investigasyon dyan sa Senado, hindi lang yan sa in aid of legislation. Talagang meron silang iniimbestigahan. Wala lang silang karapatang magpakulong. Contempt pwede. Diba? Pero mas paniwala ang tao dun eh. Bakit? Gumagana yung demokrasya. Naka-live. Una, higit sa lahat live. Napapanood nila. Kung merong lokohang nangyayari. At saka, magkakaibang parte, magkakaibang panig, magkakaibang partido, nagtatanungan. Hindi lang yung kakampi, halimbawa ng presidente, pati kalaban ng presidente. Diba? So, mas kapanipaniwala. Wag na, Laila, yung mga suggestion mo, yung suggestion mo, para ka lang sumipsip kay Bongbong Marcos. Laila, hindi ka ata kasali sa group chat. Nakikita mo na nga umi-exit na yung mga tao ni Bongbong eh. Pinapadaplisan na nga itong exit plan. Isihirit ka pa ng ganyan. Panira ka ng ng driver, ng
ng diskarte. Ang pondo nga para rito, 41 million pesos at kalalabas lang. Kaya hindi pa sumasahod ang staff at commissioners. Ayon kay ICI, Grabe no, 41 million, 2 buwan pa lang, hindi pa sumasahod yung mga staff. Siguro kung yung 41 million, nilagay na lang natin sa PhilHealth. Hindi ko alam kung anong, pero wala kasi talagang kwenta yung ICI. I really think that 41 million or kahit 10 million lang yan, ICI is a waste of time. Is a waste of money. Special Advisor Rodolfo Azurin. Kaya ilang buwan ng kanya-kanyang bunot sa sariling bulsa mga opisyal para gumulong ang kanilang investigasyon. At kahit pa nakapag-refer naman sila ng mga kaso sa ombudsman, na-hamper din yung performance kasi nga unang-una is we can only contribute so much out of our resources and then we can only hire people based doon sa mga expectations na kasi hindi namin alam kung gaano ba kalaki yung budget na ibibigay sa amin. Kaya nga kung ako sa'yo, sir, mag-resign ka na. Madudungis lang pangalan nyo dyan. Wala rin naman naniniwala sa ICI. sa kabila niyan, itinanggi ni Azurin na magre-resign din siya kasunod ng naunang pagbibitiw sa komisyon ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Itinanggi niya rin ang usap-usapang hindi sila nag-uusap ni ICI Chair at dating Supreme Court Justice Andres Reyes. I can only speculate na siguro there are some quarters they want to sow divisiveness, so intrigue among the members ng ICI. Palalabasin na kami nag-away-away na para lang sa ganun to justify na i-abolish siguro ang ICI. Hindi ko sinasabing nag-aaway-away na kayo. Pero nanggagaling mismo sa loob eh. Diba? Si Boying nga mismo sinasabi na malapit na katapusan ninyo. Huwag ka nang in denial. Yun naman ang katotohanan. Paano yan? Saan kayo kukuha rin ng pondo? Sabi nga ni Magalong, siya nga mismo, nagpalawal na ng 30,000 ata. Hindi ko alam kung baka ninakaw. Baka yung pondo ng ICI, ninakaw na, pati pambihira, pati ang pinatulan. No, pero, matanong ko lang sir, bilang pulis ka, may intel kayo di ba? May patalas kayo dyan sa mga ganyang klase. Ano end goal ng ICI? Parang wala Parang ang end goal niyan, yung sinabi ni Singson. Maging labandera kayo ng palasyo. Maging punching bag kayo ng palasyo. Sinabi yan mismo nung kasamahan nyo dyan sa ICI. Para sa GMA Next po tayo. Ito. Pag-usapan po natin itong interview kay Claire at patungkol dito naman sa ICI. Sa kanila na. Ma'am, ang kagabi, nagsalita rin po si Mayor Magalong. Sabi niya, nung time niya, nagpalawal din siya ng 30,000 pesos from his own pocket. Hindi na rin daw naibalik yun. And he also mentioned na he heard that one of the members of ICI is also planning to resign to follow the footsteps of Secretary Singson. Meron po ba kayong nakuhang information about this and how will this affect the operation and integrity of ICI? Tingnan po natin yung sagot ni Claire Castro. Makikita natin dito yung 30,000. May utang pa gobyerno kay Singson, kay Magalong. Ang lupit no? Nagpalawal pa si Magalong. So, ibig sabihin, diyan pa lang, ganyan na po kalala ang gobyerno natin. Talagang mismanage na po ang pondo ng gobyerno. Wala nang direksyon Yun lang. 2 months pa lang, nag-uusap na ng bubuwagin. You can see the quality, the kind of a leader si Bongbong Marcos. Wala sabog. I mean, sabog-sabog yung kanyang desisyon. May baka nga sabog kasi talaga siya. Wala sabi nga dapat nililista niyo yung sinasabi ni Bongbong Marcos kasi pag nagsabi siya ngayon parang kinabukasan nakakalimutan niya na. Walang follow through. Kaya itong mga ganitong klaseng leader, wala silang accomplishments like yung bridge na sinasabi natin na ganung kalaki ang ninakaw ni Bongbong Marcos. Pati bridge ninanakaw ni Bongbong Marcos. Because this kind of infrastructure, it takes years. Years of planning, years of follow through. Wala po si Bongbong Marcos niyan. Na ang gulo-gulo ni Bongbong Marcos. Ang gulo-gulo. Paiba-iba. Dito nga mga kabalits natin, naniniwala ba kayo na talagang magulo ang iniisip ng ating Pangulo o tila nga ba nagiging galaw patungkol nga sa nagiging hakbang para paunlarin yung ating bansa nga. Kayo na lang bahala nga magsaad ng kanya-kanya yung opinion patungkol nga sa isinasaad ni Coach Oli rito. At yun, tuloy pa natin.
kay Tory na lang, nilagay mo PNP chief tapos inalis mo agad. Nagtayo ka ng unit team tapos binuwag nyo agad. Nakikita nyo ba yung consistency or none thereof ng kanyang pagiging consistent? Diba? Ang labo ni Bongbong eh. O eto na naman tayo. Tingnan natin anong sagot ni Claire dito. Patungkol po sa sinabi niya na mayroon pang kulang sa kanya, ipinakiusap na po natin since nandiyan na po yung pondo, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. Ayan. So, doon pa lang kikita mo na, di ba? Kailangan pa magkalampagan. Dapat yung pagkatayo pa lang, turnkey system na. Ano ibig sabihin? Dapat pagkatayo pa lang, lahat ng tao kumikilos, alam na. Bago pa lang natayo, planado na saan kukuha ng pera, anong mandato, anong gagawin nila, ganito, tuwing kailan sila magmi-meeting, yung ganon. Gumagalaw ng kusa, eto kung hindi kayo magkakalampagan. Inefficient, di ba? Yung next question. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, yan po ay ibinibigay. Paano binibigay? Tingnan nyo nung nuknukan ng sinungaling to. Nag-aabono na nga yung mga investigador mismo, ni hindi nga nila alam kung saan sila kukuha ng lawyer, ni hindi nga nila alam kung saan sila kukuha ng empleyado. Ang sinabi mo, lahat naman ng obligasyon ng Pangulo, lahat naman ng kailangan ng ICI ay naibibigay. Past tense. Nangyari na, naibibigay. Hindi po naibibigay. Fake news ka talaga, Claire. Nagre-reklamo na nga, kaya nga nagsisi-resign. Ang gulo-gulo ng ICI mismo. Paano magsusolusyon ng ICI sa labas? From the inside, ang gulo-gulo na nga. Tapos dumating daw yung pondong 40 million. Ngayon pa lang. Para kayong kumpanya na hindi nagbabayad sa empleyado, lalayasan talaga kayo. Tapos ang gagamitin mong term, lahat ng pangailangan ng empleyado na ibibigay? Tanga ka ba? At patungkol po kung sino po yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po ay yung tanungin. Siya naman po nagbigay ng information. Ang dami na nagre-resign, di ba? Okay, tinanggi naman ni Asuri na siya yung magre-resign. Pero let's see. Of course, tatanggi nila yan. Ganun din naman yung kay Singson, di ba? Natuloy din yung resignation. Yung iba ayaw paniwalaan, pero natuloy din. No? Ano mangyayari dito sa ICI na yan? Wala na. Kung kayo man, tanggapin nyo ba yan? Saan sila? Lalong-lalo na pag ikaw mag-iimbestiga dyan, kailangan matinuhang tao. Kasi kung maglalagay lang sila dyan ng hindi matino, hindi rin paniniwalaan ng tao. Pero pag naglagay ka naman dyan ng matino, mauuwi lang sa resignation. Bakit? Nakikita nila may pinagtatakpan eh. Gaya ng sabi ni Singson, bakit ko sisirain ang sarili ko at ang pamilya ko para sa Malacanang? Yun lang. Bibitaw talaga. Yan ang kalagayan. Kaya tapusin nyo na yung ICI na walang silbi yan. Next po tayo. Ito nakita ko sa Facebook at basahin natin. Ito po ay sinabi ni Justice Amy Lazaro Javier, Supreme Court Associate Justice. Tama na ang palusot. Tama na ang maling direksyon ng pondo at prioridad. Ay, salamat! Supreme Court! Nagising kayo. Sana lang medyo mabilis. Kasi sinampa rin sa Supreme Court itong patungkol kay PRRD. No? At pinasasagot ang gobyerno patungkol doon sa pagpapadala ng gobyerno ni Bongbong Marcos kay PRRD sa dahig. Ang sana lang, ako'y nagre-request, sana bilis-bilisan nila kasi baka mamaya patay na yung kabayo, sayang lang yung damo. Alam naman natin, matanda na si Tatay Digong. And the same time, kailangan na namin ng tulong ng Supreme Court. No? Malala na po ang pang-aabuso ng gobyernong ito. Wala na kaming malapitan. Yung AFP naman, napakatahimik. Parang tanggap na nila na may adik na presidente. Tanggap na nila na ninanakawan. Tingnan nyo naman to sila Browner. Ninanakawan na lang tayo sa flood control. So sila ay nananatiling tahimik. Hindi man lang nila tanungin kung talagang kamusta na ang health ng presidente. Yan naman ay nakalagay sa konstitusyon. Dapat ay nagiging bukas sa AFP ng kalusugan ng Pangulo. Siya ay adik. Sabi mismo ng kapatid. So dapat pinapakita ni Bongbong Marcos, pinapakita niya sa AFP
na siya hindi adik. Pero walang ginagawa ang AFP. So, kami humihingi na ng tulong sa Supreme Court. Ito sabi niya, hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman. Salamat naman. Finally, habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa amin ng tulong. Exactly. Talaga wala na eh. Kasi po sagad na ang Pilipino. Hindi na nila malaman kung saan sila lalapit. Grabe. Ultimo yung Pinklawan. Nagpapagamit na kay Bongbong Marcos. Wala na tayong malapitan. Lahat po politiko. Lahat po politika na ang pinasok. Wala nang tumatayo, naninindigan. Tumatayo man ang mga maka-Duterte. Kaya lang, yung mga nakaupong maka-Duterte ay minority. Kakaunti lang. Marami pong maka-Duterte, mga ordinaryong Pilipino katulad namin. Pero yung mga nakaupo, minority po. Wala rin silang magawa. Kita nyo naman siguro kung paano hinijack yung Blue Ribbon. Diba? Ultimo yung ombudsman. Ano nga asahan natin sa ganyan? Kami nananalig na lang sa paninindigan ng Supreme Court. Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. Kayo at saka AFP. Pero kalimutan muna natin ang AFP. Mukhang magtatagal silang bingi. Dito na lang muna tayo sa Supreme Court. Maraming salamat, Justice Javier. Sana ay magpatuloy po kayo at sana yung sinasabi ninyo mangyari. Hindi kami magiging bingi sa kanilang hinaing, hindi kami magiging bulag sa kanilang kalagayan, at lalong hindi kami magiging manhid sa kanilang paghihirap. Hirap na po. Itong mga ito'y matatalino. Ako'y naniniwala na alam nila kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa Pilipinas. Kasi ito na lang po ang paasahan natin eh. Dahil minsan may mga abogado rin na bias eh. Ang Supreme Court, sabi ng konstitusyon, dapat sila ay nasa gitna. Kung ikaw ay nasa gitna, hindi mo maitatanggi na we have the worst government right now. We have the worst ghost projects right now. We have the worst flood control projects right now. We have the worst corruption right now. We have the worst drug addiction right now. Ang laki po ng problema. Ito po ang pinakamahirap na kalagayan ng Pilipinas. We have the worst investors right now, yung stock exchange, bagsak po. We have the worst dollar to peso exchange rate, peso to dollar. Di ba? Bagsak po ang peso natin. And I believe these people are intelligent. They know it all. They can see beyond doon sa optics. Kita nila yan eh. Hindi ka naman magiging basta-basta associate justice ng wala kang laman ulo. These are lawyers not like yung the likes of Claire Castro. Hindi, iba po ito, malalayo po ito. These are not the lawyers like Gadon. No? So, sana nga, unang-una sa lahat ay maibalik sana si PRRD. Kung kinakailangan managot siya dito sa ating bansa. Parapin siya sa korte. Kung may ebidensya laban sa kanya, sige, ikulong. Kung wala, pakawalan. Pero dito litisin sa ating bansa. And sa Klolo po, sana makita nyo rin yung kalusugan ng ating presidente. Alam ko ay saklaw nyo rin ito. No? May pamamaraan patungkol sa kalagayan ng ating liderato. At yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang naging tampok dito nga sa Pinas News Insider na kung saan ito nga yung patuloy na nagiging issue at nilalaman ngayon sa ating bansa patungkol nga sa talagang malaking katanungan at talagang malaking naging nakawan dito sa ating bansa. Kung saan patuloy na dapat na tuluyang mabuksan na talagang tuluyang lumitaw ang katotohanan sa likod nga ng mga umano'y pandarambong sa ating bayan. Dito nga patuloy lamang tayo talagang sumasaksi sa mga nangyayari o talagang naglalahad dito sa ating bayan. At dito nga talagang nasa tama lamang yung ating nagiging panig o talagang ito yung ating reaction video lamang. Kayo na lang bahalang magkomento nang nais nyo pang ikomento ang mga session o inyong mga nagiging opinion patungkol nga sa nangyayari sa ating bansa.
At yun, hanggang sa muli, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.